Ngayon naman magre-review tayo ng mga konsepto sa solutions and concentrations at mamaya dadaanan din natin yung tinatawag na colligative properties na madalas lumabas sa mga college entrance exams. Start tayo with this question: which term refers to the maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent at a specific temperature? Letter A, concentration. Letter B, solubility. Letter C, saturation. Letter D, dilution. So itong tanong na ito ay definition. Ibig sabihin, isa dito sa mga options natin ay defined by this, the maximum amount of solute, okay, that can dissolve in a given amount of solvent at a given temperature. At ang sagot natin dito ay letter B, solubility. Again, ang solubility, ito yung maximum amount ng solute na pwedeng i-dissolve doon sa given solvent at a specific temperature. At nagfo-form yan ng tinatawag nating saturated solution. Okay? So for example, meron akong tatlong beakers dito. Specify natin yung temperature. Let's say, ang temperature natin ay 25 degrees Celsius. Okay? Let's say, meron tayong solvent. Kung itong solution na to, pangalanan natin ABC. Let's say, itong solution natin, naglalaman na siya nung maximum amount of solute. Let's say, ang solute natin dito ay salt. O, pwede rin naman salt or sugar. Okay? So, meron na siyang maximum amount of solute. Ang tawag natin sa solution ay saturated. Okay? Kapag below maximum, ang tawag natin doon, unsaturated. Okay? Meron pa tayong tinatawag kapag above maximum na. Okay? Kapag lampas na doon sa maximum amount of solute, ang tawag natin doon, super saturated. Okay, super saturated solution. Now, paano natin mini-measure itong solubility na tinatawag? Ang solubility, ang measurement natin dyan, since mini-measure natin yung solute, ang solute pwede natin kunin yung mass, so gram. Okay, and then, dinidissolve natin siya sa solvent, so ina-express natin yung solubility usually in gram per ml, or let's say 100 ml. Okay? Ano yung specific mass ng solute na yon na pwedeng i-dissolve, okay, doon sa 100 ml at a specific temperature. Okay? So, yan yung isa sa mga units natin ng solubility. Again, ito yung definition ng solubility. At ang solubility, nakadepende yan sa nature ng solute at solvent. Dito papasok yung sinasabi natin na like dissolves like. Okay? Ano yung like dissolves like na sinasabi? For example, yung mga polar solutes natin, okay, nadidissolve siya dun sa mga polar na solvents. Halimbawa, sugar. Ang sugar is a polar solute. Madidissolve siya in water kasi yung water natin ay polar na solvent. Okay? Another one, yung non-polar solute, madidissolve din yan sa non-polar solvent. Okay, pwede rin yun. For example, dito papasok yung mga organic compounds natin. So, halimbawa, meron kang hexane, tsaka benzene, yung mga yan. Okay? Ito mga to, they are all non-polar molecules. Yun yung like dissolves like. Paano naman kapag oil and water? Siyempre, alam natin, hindi yan magmimix. Immiscible yan, dalawang yan. Okay? Kasi, itong oil natin non-polar. Itong water natin polar. Okay? So, hindi siya pasok dito sa like dissolves like. Bakit? Kasi kapag parehas yung polarity ng mga molecules natin, so, inaalaw niya na mag-interact yung mga solute at saka yung mga solvent based doon sa kanilang mga intermolecular forces of attraction. Okay? So, another note natin, ang solubility nagbabago yan with temperature. Kaya nga sa definition ng solubility, at a given temperature. Okay? So, meron ng specific na temperature siya dyan. At nagbabago yung solubility with temperature. Pwede siyang mag-increase, pwede siyang mag-decrease. Okay? So, usually, ang rule natin dyan, kapag solid, dinidissolve natin sa liquid, ibig sabihin, yung solvent natin ay liquid, tapos yung solute natin ay solid. Ang rule natin dyan, kapag nag-increase tayo ng temperature, mag-i-increase din yung solubility. Okay? Kaya yung asukal, mas mabilis siyang matunaw doon sa mainit na tubig kumpara sa malamig na tubig. Okay? So,
yung rule na yan, kakaiba yan sa gases. Okay? Kapag gas yung solute natin, and then liquid pa rin yung solvent natin, opposite na yan. Yung solubility, magdi-decrease as temperature increases. No, yan yung reason kung bakit yung Coke, okay, yung Coke, nilagay natin siya sa ref. Sa ref, alam natin, mababa yung temperature. Okay, so ibig sabihin, well-dissolved yung mga gases natin, mataas yung solubility. Pag nilabas mo yan sa ref, nilagay mo sa initan, tataas na yung temperature. Pag tumaas yung temperature, ano mangyayari sa solubility? Bababa yung solubility, kaya lumulobo. Okay, so yan yung reason dyan. Alright, so next, number 2. Which factor generally increases the solubility of a solid solute in a liquid solvent? Letter A, increasing temperature. Letter B, decreasing temperature. Letter C, increasing pressure. Letter D, stirring the solution. Okay, so hinahanap natin dito, ano yung mag-i-increase ng solubility? Nako, binanggit natin yan kanina. Sabi natin, mag-i-increase, okay, yung solubility kapag nag-increase yung temperature. In the case of solid in liquid solution. Okay? So, ang sagot natin, letter A, increasing temperature. Okay? So, tingnan natin yung mga notes natin dito. Now, for most solid liquid solutions, so generally, yung solubility nag-i-increase kapag nag-i-increase din yung temperature. Bakit? Kasi kapag mataas yung temperature, anong masasabi natin sa kinetic energy? Ang kinetic energy din, mataas din. Okay? Kasi defined nga natin yung temperature as the average kinetic energy. So kapag nag-increase yung kinetic energy ng mga solvent molecules, nakakatulong yan para i-break yung solute-solute interaction at mas dumami yung solute-solvent interaction. So ang result niya, dinidisperse niya yung mga particles ng solute effectively doon sa solution. Okay? So again, nag-increase yung temperature. Ang resulta niyan, mag-increase yung kinetic energy. Kapag nag-increase yung kinetic energy, mag-increase yung solute-solvent interaction. Ang cause niyan, dispersion ng mga solute particles doon sa solution. Okay? So, yan. At sabi dito, yung pressure, medyo maliit lang yung effect niya, little to no effect doon sa solubility ng solid. Bakit? Kasi nga, ang solid, incompressible na yan. So, kapag in-increase mo pa yung pressure, hindi magbabago significantly yung solute-solvent interaction yan. Okay? So, kahit mag-dissolve ka, for example, ng sugar or salt doon sa water, hindi yan apektado ng mga pagbabago ng pressure. Alright? So, next, stirring affects rate of dissolving, not solubility. Okay? Minsan, ang word na ginagamit nila dyan is yung agitation. So, yan, kapag hinahalo mo, siyempre, okay naman, kapag hinahalo mo siya, mas napapabilis yung pag-dissolve niya. Pero yung bilis ng pag-dissolve, hindi yan yung solubility. Yung bilis, yan yung rate of dissolution or of dissolving. Okay? So, nakakatulong yan para i-disperse yung mga solute particles, pero hindi niya binabago yung solubility. Okay? And then, gas solubility behaves differently from solids. Ano nga yung rule natin kanina sa gases? Gases in liquids, kapag nag-increase yung temperature, yung solubility, bumababa. Okay? So, meron tayong law dyan. Ang tawag natin dyan ay yung Henry's law. No? So, baka maitanong din, Henry's law, yung law natin about the solubility. Okay? So, kasi related dyan sa pressure, sa partial pressures. Alright? So, next, number 3. Which unit of concentration is defined as moles of solute per liter of solution? Again, this question is another definition. Letter A, molality. Letter B, mole fraction. Letter C, molarity. Letter D, percent by mass. So ito, sasagutin na natin ito, no? And then i-explain natin kung bakit yun yung sagot. Ang sagot natin dyan, letter C, molarity. Okay? Ano ba yung molarity? Ang molarity, ang ginagamit nating letter dyan ay capital letter M. Okay? Ano ang definition niyan? Ang molarity, ito yung mole of solute divided by the volume of solution in liters. Okay? Again, yan yung definition ng molarity. And this is a unit of concentration.
Okay? So again, ang unit ng molarity or ang molarity is defined as the mole of solute divided by the liters of solution. Okay? So yan yung ginagamit natin, capital letter M. For example, meron kang 1 molar ang basa natin dyan, no? 1 molar of sodium chloride. Ibig sabihin yan, meron siyang 1 mole of sodium chloride na dissolve sa 1 liter of solution. Okay? Next, tingnan natin itong molality. Although mamaya i-define pa natin siya. No? Ang molality naman is small letter M ang ginagamit natin dyan. Okay? Ang mole fraction, ginagamit natin, minsan makikita nyo X or sometimes the Greek letter chi. So again, molarity is moles of solute divided by the liters of solution. Ngayon, alam natin ang volume, kasi nga may liters of solution tayo, no? Ang volume nakadepende yan sa temperature. Okay? Kasi kapag pinainitan mo yung liquid, ano mangyayari doon sa liquid? Mag-e-expand yan. Okay? So, sige, bigyan ko kayo ng example. Let's say meron akong beaker. Let's say it contains 1 molar. Okay? 1 molar of sodium chloride. Okay? So now, again, this is defined as the mole. 1 mole of NaCl per 1 liter of solution. Kapag pinainitan natin yan, mag-e-expand yung volume niya or mag-e-expand yung liquid natin. So, itong denominator natin, tataas. Pag tumaas yan, ito constant pa rin to. Bababa ito. So, magiging below 1 molar lang siya. Okay? Kaya usually, kapag nagko-calculate tayo wherein may mga changes in volume, or I mean may mga changes in temperature, hindi natin ginagamit etong molarity kasi sensitive siya sa mga changes in temperature. Okay? So again, yan yung unit niya, mole per liter or capital letter M. Question number 4, which concentration unit is least affected by temperature changes? Letter A, molality. Letter B, molarity. Letter C, percent by volume. Letter D, parts per million. So again, nasabi natin kanina, yung molarity, affected yan by temperature. So tingnan nyo yung letter C, percent by volume. Merong word na volume. So ibig sabihin, affected din yan by temperature changes. Okay? So yan dalawang yan, affected by temperature changes. Tingnan natin yung letter D. Dalawa na lang yung option natin. Molality or parts per million. Okay? Ngayon, ang molality is small letter M. Ito naman, mole of solute divided by the kilogram of solvent. Alam natin, itong numerator, hindi yan affected ng temperature kasi amount of, amount of solute. Yung mass, affected ba yan ng temperature? The answer is no. Okay? So, as we can see, yung molality, hindi yan affected by temperature changes. Okay? So, ang answer natin dito is letter A, molality. Kaya kapag may mga changes in temperature, tapos we want calculations involving concentration, ang ginagamit natin ay molality, hindi yung molarity. Bakit? Kasi ang mass, hindi yan nagbabago kahit magbago pa ang temperature. Kaya yung molality, constant yan, kahit may mga temperature changes. And that is our answer, molality. Again, ang molality, ito yung mole of solute per kilogram of solvent. Very important, kilogram of solvent yan, hindi kilogram of solution. No, kasi minsan malilito tayo. Baka ang options dyan, mole of solute per kilogram of solvent, mole of solute per kilogram of solution. Mali yung solution. Dapat solvent. Okay? So, aside from that, it is based on mass, not on volume. That is why this is not affected by temperature changes. At ginagamit siya sa mga colligative property calculations. Mamaya titingnan din natin yung colligative properties. Next, number 5, a solution contains 5 grams of salt dissolved in 95 grams of water. What is the percent by mass of the solution? Okay? So, meron tayong given na solute. Ang solute natin, yung salt. You have 5 grams of salt. And then, you have 95 grams of water. Ang hinahanap natin dito is yung percent by mass. Ang percent by mass, sulat muna natin dito. Percent by mass.
ito yung mass ng solute divided by the mass of the solution. Okay? Yung mass ng solute natin dito, tanggalin na natin to. Yung mass of solute natin ay 5 grams. Ano yung mass ng solution? Ang solution natin, yung 95 grams of water plus yung 5 grams of salt. So, this is water and salt. Okay? So, basically, meron kang 5 over 100 which is equal to 5% times 100% yan. Okay? So, the answer again is 5%. Minsan, paano tayo dito pwedeng magkamali? Pwede kayong magkamali dyan kung isusulat nyo 5 over 95. Okay? So, dapat mass of solution. So, mass. Okay? So, that is the answer. Letter A, 5%. Next, number 6, which concentration unit is mostly used for very dilute solutions such as pollutants in water? Letter A, molarity. Letter B, molality. Letter C, percent by mass. Letter D, parts per million. Okay, so alin ba yung ginagamit natin dito doon sa mga pollutants in water? Ang molarity at saka molality, usually ginagamit lang natin yan sa laboratory. Okay, sa mga laboratory conditions wherein hindi naman ganun karami yung solvent natin. Pero kapag sobrang dami ng solvent, no, may hint tayo dyan sobrang dami. Pag sobrang dami ng solvent at konti lang naman yung solute, ginagamit natin parts per million or ppm. Okay, so ang answer natin dito dapat ay letter D, parts per million or ppm. Okay, kapag sobrang liit ng concentration ng substance doon sa mixture or doon sa solution, ang ginagamit natin ppm. Meron pa tayong ginagamit dyan, yung parts per billion. Again, ang ppm, parts per million, ginagamit yan sa mga trace amounts, no? Like sa mga contaminants. Ang 1 ppm is approximately 1 milligram of solute per liter of water sa mga dilute aqueous solutions. Or pwede nyo isipin na ganito, ang 1 ppm, meron kang 1 part of the solute in 1 million parts of the solution. Okay, again, ginagamit natin siya kapag mga trace amounts or mga sobrang konting mga amounts lang. So, yung sinabi kasi dito, 1 milligram of solute per liter of solution. Ang 1 liter kasi, no, given a density of 1 is equal to 1 kilogram. Okay, 1 kilogram siya. So, yung 1 mg divided by 1 kilogram, basically, kung i-convert natin yung kilogram to mg, ang 1 kilogram ay 1 million. Oops, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 million milligram. Kaya, ito yung sinasabi natin, na yung 1 ppm is 1 milligram of solute per liter of water. Okay? 1 over 1 million. Ito rin, 1 over 1 million. Okay? So, next. Ayan, it is common in environmental and health sciences. For example niyan, yung drinking water. Okay, minsan tinitingnan natin yung amount of lead doon sa drinking water. So, kapag may nakita kayo, for example, na 0.005 milligram per liter of lead, okay, of lead, pwede nating express yan as 0.005 ppm. Okay, kasi again, ang mg per liter, as shown here, ay ppm. Okay, kapag i-move natin yung decimal ng 1, 2, 3, pwede rin naman. Kapag nag-move tayo ng 3, from million, magiging billion yan. So, magiging 5 ppb or 5 parts per billion. Okay, ginagamit din natin yan sa mga air pollutants like yung carbon monoxide, yung mga ganyan, yung mga sulfur oxides natin, tsaka yung mga nitrogen oxides natin. Sa mga contaminants like yung lead, sabi nga natin, yung fluoride, yung mga nitrates. Okay, pati yung mga metal sa blood, ginagamit yan, at tsaka sa urine. Alright, so next tayo. Number 7, which statement correctly describes colligative properties? Letter A, they depend on the type of solute. Letter B,
they increase vapor pressure and freezing point. Letter C, they depend on the number of solute particles. Letter D, they occur only in solid solutions. Okay, so ang hinahanap natin dito, ano daw yung mga colligative properties? Okay, ang colligative properties, sila yung mga properties na nakadepende dun sa number of solute particles. Okay, nakadepende siya again sa number of solute particles. Ang answer natin, letter C. So, mayroon tayong iba't ibang mga colligative properties. No? Kung nag-STEM kayo, meron kayong mga calculations niyan, no? Sa colligative properties. Pero dito, hindi tayo magkakalculate. Again, this is definition. Okay? Or description. Kasi hinahanap natin, ano ba yung mga colligative properties? Sila yung nakadepende sa number of solute particles, hindi sa type. Okay? Hindi sa type. So, next, number 8. What happens to the boiling point of water when a non-volatile solute, like salt, is added? Letter A, it decreases. Letter B, it remains the same. Letter C, it increases. Letter D, it becomes 0. Ang hinahanap natin dito, ano yung epekto ng non-volatile solute, like salt, kapag nilagay mo sa tubig? Actually, kahit hindi mo alam itong mga colligative properties, boiling point, ganyan, or yung tinatawag nating boiling point elevation, which is one of the colligative properties, pwede mong masagutan to. Isipin mo, meron kang pinapakulo ang tubig. Merong water dyan. Water. Ito, pure water yan. Magbo-boil yan at 100 degrees Celsius. Yung isa, let's say may asin. So, meron kang H2O, meron kang NaCl. So, expectation natin, mas matagal kukulo yan kapag nilagyan mo ng asin. Okay? So, ang mangyayari, yung boiling point niya will be greater than 100 degrees Celsius. Kapag mas maraming asin, mas mataas yung magiging bagong boiling point niya. Okay? Ang tawag natin dyan sa phenomenon na yan ay yung boiling point elevation. Na kapag naglagay ka ng non-volatile solute doon sa solvent, tataas yung boiling point niya. Okay? So, ang sagot natin dyan, letter C, it increases. Okay? So, again, boiling point elevation occurs when solute is added. Solute particles, pinapababa rin niya yung vapor pressure. Okay? And then, more heat is needed for boiling kasi nga, tumaas yung boiling point. Okay? Ang mga example natin yan, sabi nga natin, adding salt to cooking water. At ang boiling point elevation is again, isa sa mga colligative properties. At ang colligative properties, again, nakadepende sa number. Very important ha. Nakadepende sa number or amount. Hindi siya nakadepende dun sa identity. Okay? So, yan yung answer natin.